Tila nararamdaman na umano ni Justin Brownlee na posibleng ito na ang huli nilang pagpasok sa finals bilang import. Ayon sa pahayag ni Japet Aguilar, balik naman umano sa practice ng Gilas Pilipinas si Coach Team kasabay ang pag-amin na maaga silang tutulak sa New Zealand, bunga ng ilang kadahilanan. At ang ilan nating mga kababayan, binatios ang inilabas na hanay ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Australia at New Zealand. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi lingid sa kaalaman ni Justin Brownlee na malapit nang matapos ang kanyang karera sa Ginebra or kahit sa Gilas Pilipinas. Kinausap umano nito si Japet Aguilar tungkol sa nasabing issue. Yan ang laman ng pagbubulgar ni Japet sa panayam ng media. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Japet sa report ni Christian Jacinto ng Spin. Bago yung callouts, kinausap niya ako Sabi niya, Jap, maaaring ito na yung huli natin kasi tumatanda na tayo. So sabi ko, ibigay na natin lahat. Masaya ako, nakita ko siya very emotional after manalo. Masaya ako para sa kanya. Alam niyo, medyo mabigat pakinggan yung kwento ni Japet kasi nga pinapakita nito na kahit mga veteranong atleta, naiisip din nila na hindi habang buhay yung pagkakataon, di ba? Yung sinabi ni Justin na posible eto na yung huli, parang hindi lang yun tungkol sa Game 7 Para rin yung pag-amin na pareho na silang nasa yugto ng kanilang karera kung saan bawat championship maaaring huli na, di ba? So kung tutuusin, may dahilan para maging emotional si Brownlee nung panahon na yon. Sa edad na 38, naglaro siya ng isa sa pinakamagandang final series ng kanyang karera. Imagine, 54 points sa Game 5, 52 points sa Game 6, at 30 sa Game 7. Pero alam din niya na habang tumatagal, mas mahirap nang ulitin ng ganong klaseng performance. Kaya nang bumagsak yung confetti at maselyuhan yung kampyonato, marahil hindi lang panalo nasa isip niya, kundi lahat ng taon, sakripisyo at laban na pinagdaanan niya dito sa Pilipinas. Mas tumitindi pa ang usaping to kapag sinama yung Gilas. Nagretiro na si Japet sa national team habang si Brownlee naman meron ng bagong competition or kakumpetensya sa naturalized player spot dahil andyan na si Benny Boatwright. Hindi ibig sabihin nito mga ka-playoffs na tapos na kagad ang chapter ni Brownlee dito sa Gilas pero malinaw na iba na yung sitwasyon kumpara nun. Kaya posible talaga na nasa isip niya na baka isa na to sa mga huling malalaking championship moments ng kanyang karir. Kaya para sa akin, yung pinakamagandang bahagi ng kwento is yung sagot ni Japet na bigay na nating lahat. Dahil sa huli mga playoffs, yun naman talaga yung ginawa nilang dalawa, di ba? Hindi nila inisip kung may susunod pa o wala doon. Hindi nila inisip kung ito na ba yung huli. Ang inisip nila is ibigay na lang ang lahat sa Game 7. At dahil doon, nagtapos sila bilang kampiyon. Minsan, yun na yung pinakamagandang paraan para harapin ang dulo na isang karere. Walang pagsisisi dahil ibinigay mo na ang lahat na meron ka. Matapos ang matagumpay na kampanya ng Barangay Ginebra sa PBA, kinumpirma ni Coach Team na balik ensayo na sila para sa Gilas Pilipinas. Ibinahagi rin niya na maaga silang tatawid sa New Zealand, bunga umano ng malamig na klima ng nasabing bansa. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Kailangan kong dumalo sa ensayo ng Gilas bukas Huwebes. Actually, kahapon po yan. Mahirap dahil sa puntong ito kasi hindi talaga humihinto yung trabaho. Hindi tumitigil yung trabaho. Habang nagpapahinga yung iba, ang Gilas naman naghahanda at maglalaro. Masyadong malamig sa Auckland ngayon, kaya gusto naming pumunta ron ng mas maaga para makapag-adjust agad sa panahon. Well, unang-una, saludo tayo kay Coach Team dahil halos kakatapos pa lang ng napakahabang final series, 7 laro yan Wala na agad pahinga at lipat agad ang focus niya sa Gilas Pilipinas. Pinapakita lang nito mga ka-playoffs kung gaano kabigat ang responsibilidad niya ngayon bilang coach ng Ginebra at ng national team. Pangalawa, mahalaga yung sinabi niyang ensayo agad kinabukasan. Hindi birong pagkawala ng ilang mahalagang pangalan tulad nila Kai Soto, Calvin Optana at QMB. Ibig sabihin, kailangan mas mabilis mabuo yung chemistry ng mga available na malalaro dahil hindi na ganun kalalim ang rotation kumpara sa inaasahan ng marami, di ba? Pangatlo, mabigat ang laban sa New Zealand. Kilala ang Riwi sa pagiging pisikal, disiplinado at mahusay sa sariling court. Malimit nga, di ba? Talo ang Gilas Pilipinas sa kanila. So mahirap, pero sana maka-upset sila dyan. At panghuli mga ka-playoffs, may point si Coach Team nang banggitin niya na malamig ang panahon sa Auckland. Maraming fans ang hindi napapansin yan, pero malaking factor talaga ang weather sa paghanda ng isang atleta. Ang lamig maaaring makaapekto sa paggalaw ng katawan, conditioning, at maging sa shooting rhythm ng mga players. Kaya tama lang na mas maaga silang pumunta ron para makapag-adjust, hindi lang sa oras at lugar, kung hindi pati sa klima bago sumabak sa napakahalagang laban. Kasabay ng practice na binanggit ni Coach Team, inilabas ng SBP ang hanay na sasagupa sa powerhouse na New Zealand at Australia sa Asian qualifiers ng World Cup. At katulad ng inaasahan, hindi pabor dito ang marami nating mga kababayan. Ayon sa ilan, dapat na umanong ibigay sa mga kabataan. Narito ang kanilang pahayag.
tutukan natin si Anonymous sa official FB page ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa facebook.com. Sana ibigay na nila sa mga mas batang players yung basketball national team at mag-rebuild. Olats din naman tayo Scottie Thompson, Chris Nusan, Troy Rosario, and Junmar Fajardo out na dapat. Juan Gomez de Leaño, Jordan Heading, Arvin Tolentino, Kai Soto at QMB in sila dapat. Well, may point din naman yung fans na gusto makita ang mas maraming batang player dito sa Gilas, Pilipinas. Pero para sa akin mga playoffs, hindi rin ganun kasimple yung sitwasyon Yung mga laban kontra New Zealand at Australia, hindi experimental games yan. Mga official na FIBA qualifiers yan kung saan mahalaga pa rin ang resulta. Kaya natural na hahanapin ni Coach Tim ang combination ng experience at kabataan. Tungkol naman kay Junmar Fajardo, hindi rin patas na sabihing ayaw niyang bitawan yung pwesto, di ba? Sa mga nakaraang buwan kasi, ilang beses na niyang ipinahiwatig na handa na siyang umatras kapag may sapat ng kapalit. Ang problema, wala ngayon si Kai Soto, wala rin si QMB. Kaya parang mas napilitan pa siyang tumulong ulit kaysa iwan ng Gilas, Pilipinas. Kay Troy Rosario naman, naiintindihan natin kung bakit siya sinama. Galing siya sa matinding championship run at kakatapos lang maglaro sa mataas na level ng competition sa PBA. Minsan kasi hindi lang edad ang tinitingnan ng coach kung hindi kasalukuyang kondisyon at rhythm ng isang player. Ganon din marahil kay Justin Baltasar na maaaring na ipinakita sa ensayo na swak sa sistemang gustong ipatakbo ng coaching staff. Tungkol naman kay Juan Gomez de Leaño, Jordan Heading, Arvin Tolentino at Kai Soto, naiintindihan din natin ang kagustuhan ng fans na makita silang lahat. Pero may mga sitwasyon kasi na wala sa kontrol ng SBP at coaching staff. Si Kai Soto halimbawa, may commitment siya sa Summer League at mahalaga yan para sa kanyang karera. Kaya sa ngayon mga playoffs, mas mukhang hindi ito sa pen ng pag-ayaw ng Gilas na mag-rebuild. Kung hindi paghahanap muna ng pinakamahuhusay na available lineup para sa mga susunod na laban habang unti-unting isinasama ang susunod na henerasyon ng mga manlalaro. So guys, maraming salamat.